kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Yusek Attorney Claire Castro. Ito, mayroong post ng DWIZ 882 posted 1 hour ago. Ito ang title. PCO Yusek Claire Castro pumalag sa demolition job laban sa kanya. Umaray si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa mga ipinakakalat na larawan at video niya sa social media na maituturing umanong demolition job laban sa kanya. Sa press briefing sa Malacanang, naniniwala si Castro na pagtatangka ito mula sa mga kritiko ng administrasyon na nais siyang mapatalsik agad sa pwesto, kaya nagpapakalat ng mga kulang o maling impormasyon tungkol sa kanya. Okay, mayroong article ng DWIC tungkol nito, basahin natin. Ito yung mga videos niya sa Manila Police District nung abogado pa siya, nung nadetini siya sa loob ata ng isang gabi. Okay. PCO Yusek Claire Castro pumalag sa demolition job, March 2. Ngayon lang ito punost. Okay. Yan, umaaray. Nabasa ko naman itong umaaray. Dagdag ko na. Ang pahayag ni Castro ay kasunod ng muling paglutang sa social media ng kanyang video sa isang presento sa Maynila noong 2015, kung saan nadetini siya at kanyang asawa at sekretary matapos niyang ipagtanggol ang kanyang kliyente na illegal na inaresto ng mga pulis. Iginiit ni Castro na hindi iskandalo ang nangyari at handang gawin ulit. Yan ang maganda. Hindi siya nahiya sa nangyari, yung nagsisigaw siya sa loob ng Manila Police District. At handa niyang gawin ulit. Diyan tayo mag-comment mamaya. Handang gawin ulit ang pagtatanggol sa kanyang kliyente dahil malinaw na ginawa niya iyon para sa hustisya. Okay, so doon lang muna tayo. Napanood ko na ito at na-i-vlog ko na rin. Yung viral na ngayon, kumakalat talaga. Nagsisigaw siya. So, in fairness, kay Attorney Castro, ginawa talaga niya yun para sa kliyente niya. Kaya lang, ikinulong siya ng isang gabi. Then, pagka kinabukasan, inalabas, yun na nga, parang nag-file siya ng kaso laban sa mga police officers. So, kung tama yung ginawa niya, sa kanyang paningin, tama, no? Dahil dinipensa niya yung kliyente niya at gagawin niya muli. So, what's wrong kung ilalabas itong mga video na ito? Bakit niya nasabi na part of demolition job? So, partiyan ng ano ba ito? Anong matawag ko? Masama ba na ilabas, I don't know sinong naglabas. Masama ba yung ilabas yung video nyo noon? Ano sa tingin nyo? Meron bang nilabag na batas ng tao na nagpakalat ng video na yon? Meron ba? Wala. Sa tingin ko naman, wala eh. Tapos, sinasabi niya na ginawa lang niya yung kanyang tungkulin bilang isang abogado at gagawin niya ulit kung mangyayari pa muli. Adi, nothing to hide, nothing to be ashamed of. So, bakit
sinabi niya na demolition job. At ito na nga, ang post ng DWIC is pumalag na siya, umaaray na siya. So, next time, kung pag naging public official ka, lalo na kung madada ka, kasi ang tapang magsalita, expect something in return. Kasama na yan. So, bahala na ang taong bayan na nakapanood, paliwanag nyo, at kung maniwala ang taong bayan na tama lang yung ginawa ninyo, Atty. Castro, nothing to worry about. And I believe, kung talagang ginagawa mo yung tungkulin mo, bilang abogada noon, at gawin mo yung tungkulin mo ngayon bilang press officer, at kahit anong ilabas nilang video, hindi ka masisisante, basta maging maligaya lang ang amo mo na nag-hire sa'yo. So, I don't know kung matawag bang demolition job yung Maliban yon, may mga videos pa ngayon, may dalawa na akong videos na napanood. Yung batikos niya kay PBBM noon. Yung unang video, sabi niya, alaskadora ka. Grabing pagkalaskadora mo, BBM. Pangiting-ngiti ka pa. Ganon. Tapos itong pangalawang video, yung tungkol sa appointment ni Atty. Larry Gadon. So, criticize ni Atty. Claire Castro, bakit ang Pangulo kailangan niya ang daming advisor, what's the wisdom behind the appointment of Gadon as poverty alleviation advisor? Sabi niya, di ba ang dami ng advisor, secretary, undersecretary, USEC, ASEC, presidential advisor, di ba ang dami mong advisor, lumalabas nga wala kang alam. Sinabi niya yun. Ayun, na-vlog ko kanina. Good luck po, Atty. Claire Castro, sa inyong bagong panunungkulan. Pag-usapan natin yung problema sa Department of Transportation. Yung nakakalungkot na balita na 400 engineers nag-resign. Hindi lang yung resignation, pati mga contractual workers, kawawa, 2 buwan na wala ng sahod. So, nasaan ang budget? So ito, may interview ni Katunying sa bagong naitalaga na secretary ng DOTR, si Secretary Vince Dizon. Pakinggan natin. Katakot-takot na engineers ang nag-resign sa DOTR. Nakakalungkot po. Mga gano'ng karami po yan? Ang report po sa akin, 400 po ang umalis. In the last, I guess, 6 months, 8 months. So, Ano pa po dahilan? may mga administrative pong naging problema Medyo may mga na-delay po ang sahod. Naku po. So, syempre po, ang engineers po, highly, highly coveted yan Talagang in demand po yung Tama po yan. Dahil yung mga skills na yan, bira. So, syempre na-offer sa private sector, mas maganda ang sweldo, at hindi na kinakaya yung minsan may mga nadidelay. Totoo po bang may mga nasa 500 empleyado ng mga contractual ang hindi pinapasweldo ng DOTR 2 buwan na? Hindi ko po alam yung exact number, pero meron po akong sa aking mga briefing, meron po mga nagsabi sa akin ng gano'n. So, kaya nga po, kailangan na pong pumasok yung ating bagong team para po mapabilis na po talaga yung pagpapasweldo agad-agad. Totoo po ba na katakot-takot na engineers ang nag-resign sa DOTR? Dinobli ko lang Nakakalungkot po. Mga gano'ng karami po yan? Ang report po sa akin, 400 po ang umalis. In the last, I guess, 6 months, 8 months. So, ano pa po dahilan? may mga administrative pong naging problema Medyo may mga na-delay po ang sahod. Naku po. So, syempre po, ang engineers po, highly, highly coveted yan Talagang in demand po yung Tama po yan. Dahil yung mga skills na yan, bira. So, syempre na-offer sa private sector, mas maganda ang sweldo, at hindi na kinakaya yung minsan may mga nadidelay. Totoo po bang may mga nasa 500 empleyado ng mga contractual ang hindi pinapasweldo ng DOTR 2 buwan na? Hindi ko po alam yung exact number, pero meron po akong sa aking mga briefing, meron po mga nagsabi sa akin ng gano'n. So, kaya nga po,
kailangan na pong pumasok yung ating bagong team para po mapabilis na po talaga yung pagpapasweldo agad-agad. Totoo po ba na katakot-takot na So, yan, klaro, inamin na ng bagong sekretary. Okay, in fairness, dito sa bagong sekretary, magaling daw, matino itong Vince Dizon kasi nag-serve siya panahon ni PRRD in so many capacities. I think sa COVID-19 response. Basta marami akong nabasang comments. Ayos daw na secretary ito. Ang problema yung nakaraan. Ang tanong sa presidente, bakit hinayaan ng presidente na halos inabot ng 3 taon bago niya sinisante? Noon pa, marami ng kapalpakan yung previous secretary, Jaime Bautista. Yun na lang, yung mga brownout noon sa NAIA. Tapos, nabansagan ang NAIA na worst airport sa buong mundo. O under ng DOTR yan eh. Dahil sa isang secretary na don't know, kulang sa Alam nyo, noong January 1 of 2003, na biyahe kami, nasa airport kami, pauwi from Manila to Mindanao. Nako, na-timingan namin ang brownout. Yung walang power outage, buong NAIA. Nagkagulo ng todo. Kawawa. Walang matulugan. Ang mga airlines, walang ginawa pag-asikaso sa mga Tapos, yung mga pahayag noon ng Secretary Bautista na malamya, na sinasabi niya mga inaasikaso ang mga pasahero ng mga airlines. Kaya galit na galit ako noon. Nag-vlog ako na, Secretary Bautista, punta ka dito. Hindi kami inaasikaso. Makita mo ang kalagayan namin to, natutulog kami sa simento, punta ka dito. Sabi ko kasi, Anyway, weak leader, kung anong klaseng amo, yun din. Kaya, sana maayos na itong bagong pamunuan. Kasi, yun nga, napatunay na, kahit ako nung pandemic, naririnig ko na yung Vince Dizon na inaasahan ni Pangulong Duterte na gumagalaw panahon ng pandemic. So, pero mo yan, contractual ka. Maliit ng sweldo, hindi pa naibibigay ng nadidelay pa, ay talagang maging underperformer ka talaga. O yung engineers, ganun din, delayed ang sweldo. So, bakit delayed? Nasaan yung budget? Speaking of delayed, mga sundalo natin, pinangakuan ng increase sa kanilang allowance sa pagkain. Ibinida ng Speaker of the House. Nasaan na yung increase? 350 pesos sana per day. Dati 150. Marso na ngayon, wala pa rin. Kawawa ang ating mga sundalo. Ang mga sundalo, hindi naman pwedeng magreklamo. Tiis-tiis na lang. Kaya nga, ang armed forces naman, tahimik. Sabi, na-incorporated na sa budget. Approved na. Hanggang budget lang. Kaya, yan, si General De Leon, nung kanyang post, na pwede naman daw, makapaghintay ang mga sundalo. Meantime, na hindi pa nire-release yung pondo, ang ulam ng mga sundalo, piniritong budget.